Magandang araw po sa inyo. Welcome back at sana po ay samahan niyo ako na talakayin ang iba pang mga bagay-bagay sa politika dito sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, gusto ko sana pag-usapan ano ang mga posibleng mangyari sa Senado, mga talunan ng bakod, minorya papuntang majority o majority papuntang minority, ano ang sitwasyon ng Senate President kapag mas marami ang minority, kakaiba yon, unprecedented na nangyari kung sakasakali. Yung mga may kaso na napaliwanag na nakaraan, ano epekto sa numero at sa impeachment trial. Pero bago po yan, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like para magkausap-usap po tayo. Maraming po salamat. Ngayon po, sa mga nakalipas pong araw, napag-usapan na po nalalaman na po natin na kinasuhan na si Jinggoy, nagpiyansa na siya sa Grab at may inaasahang warrant of arrest na non-bailable para sa kasong plunder. Magbabawas ng numero ang majority ngayon sa pamumuno ni Alan Cayetano at wala si Bato. So yung 30 nila, 11 na lang. So 11, may hirapan sila na maipasa yung gusto nilang mga amyenda dun sa rules dahil kailangan nila na majority. Obviously, wala sila majority dahil tabla sila na minorya. At inaasahan din natin sa mga susunod na araw o linggo makakasuhan at makukulong din si Joel Villanueva sa pagkakataong sobra na ang minority sa bilang kumpara sa majority. Yun naman ang hindi pa nangyayari sa kasaysayan na mas marami pa ang minority sa majority. Kaya ang Senate President mo ay belong sa majority sa 10. Pero wala siyang kapangyarihan kung tutuusin dahil ang boto ay nasa 11. Sa minority, kaya nilang baguhin ang mga chairmanship ng mga komite. Kaya nilang harangin ang mga panukala ng iba at kaya nilang i-pursue ang kanilang mga agenda. Bagamat kailangan pa rin nila ng 13 boto para mapalitan ng Senate President at iba pang mga usapin, sila ang may kakayang magpatakbo ng Senado kung tutusin. So ano ba yung mga naririnig-rinig natin na posibleng magtalunan over the weekend? Kasi sabi rin ni Senator Erwin Tulfo, nakausap nila si Loren Legarda. Si Loren, ang Legarda, alam naman natin may history patalon-talon, pero may sitwasyon kasi si Loren Legarda. Sitwasyon niya ay ang anak niya ay masugid na kumakalaban sa gobyerno. Ano ba ang epekto kung mananatili siya? At yung mga re-electionists dito sa grupo ng majority, syempre ang majority, alam naman natin, affiliated yan, kilala silang supporters ng mga Duterte. Ang tingin natin dyan, yan ay nagtitimbang ano ba talaga ang lakas ni Sara Duterte para sa 2028. Kasi kung mananalo sa 2028, absuelto sila. Kung mananalo sa Duterte sa 2028. Pero kung mako-convict naman, dapat magtalo na sila kay BBM dahil wala silang aasahan sa 2028. Walang tulong, walang suporta dahil hindi makakatakbo si BP Sara pag na-convict. So, yun yung mga nakikita nating mga isipin ng mga re-electionist natin. At yung kay Loren naman, isang isipin niya yung sa anak niya. Na ako sa pananaw ko, mas maiging guminda siya sa minority. Kasi ang anak niya, baka dalawa pa sila magsama kapag nagkaroon sa pagkakataon na matalo si Sara sa Botswana, Pero itong impeachment trial kasi kakaiba. Bagamat 16 ang kailangan boto para makonvict si Sara Duterte. Dahil 24 po ang bilang ng mga senador, ay makulong man o wala. 16 na boto ang kailangan upang makonvict siya at 9 naman ang kailangan niya para ma-acquit siya. Mapawalang sala siya. Siya ang kailangan niya. Pero may mga Duterte block naman. So I think aabutin nila ang siyam kung sakasakali. Pero hindi natin masabi dahil ang public pressure ay iba. May mga electionist na titimbangin ng public pressure. At hindi lamang yan, yung bigat ng ebidensya, lalo na yung mga bagay na yan kapag malinaw na malakas pero nagbubulag-bulagan, magbibingi-binihan at tatalikuran ng ilang senador dahil lamang sa kagustuhan nilang suportahan ang nasasakdal. Maliwanag na maintindihan nila na magagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. Kasi mahirap magtakpan kapag malinaw ang ebidensya at malakas ang ebidensya. Kaya maaaring magkaroon ng swing votes. Kaya ano po yung swing votes? Katulad na lamang po ng magkapatid na Cayetano, hindi kahit na po affiliated yan kay Sara,
may posibilidad na magiging swing yan ang mga Villar siblings. Dahil yan may mga business na pinaproteksyonan bagamat malaki utang na loob niya sa mga Duterte. Eh pag nakita nilang pabaksak ang survey ni Duterte at malakas ang kaso at mako-convict, malamang tatalon yan sa gobyerno dahil may mga negosyo yan eh. Si Loren Legarda. Si Loren Legarda vulnerable din dahil sa kanyang anak. Ipit siya. Kaya hindi natin masisi yung galaw niya sa politika. Si Chis Escudero. Si Chis naman ay kasalukuyang naharap sa kaso pero wala pa. Naharap sa posibleng kaso pero wala pa naman yung kaso. Marami pa pwedeng mangyari. At yung base niya, maaaring mawala o madagdagan kung hindi siya agad magdidesisyon kung saan siya talaga. Kaya itong impeachment trial na ito napakahalagang suportahan, tutukan at bantayan ng taong bayan. Kasi yung mga galaw ng mga magiging hukom, maaaring yung iba dyan, naasahan natin mag-aabogado sa isang panig. Pero dapat hindi ganun dahil bilang hukom dapat ikaw nasa gitna, naikinig ng mga ebidensya at ikaw ang magdidesisyon kung ano ang tibay ng ebidensya ngayon base sa konstitusyon, base sa rules of court, base sa batas ng Pilipinas at sa iba pang mga international laws that conforms our constitution. So, dapat yan, sila maging impartial, tawagin. Kapag sila impartial, nakikita at naririnig nila both sides, dun sila magde-decide kung ano ang dapat, hindi sila titingin sa kulay. Pero alam naman natin na may iba dyan na naka-bias na agad sa ibang panig. So ngayon, saan kukuha ng 11 o 16 na boto ang minorya kung sakasaling sila magko-convict? Bagamat hindi rin natin sure kung magko-convict sila dahil sila ay meron ding swing votes. Ang swing votes nila nakikita natin, unang-una si Mig Subiri. Si Mig Subiri po kasi ay taga Mindanao. Nakita niyo po yung video niya nakaraan na nagpapaliwanag sa mga taga-Bukidnon dahil hindi maintindihan ng ilan yung kanyang pinanggagalingan. Ang akala ay tinatry doon ng taga Mindanao. Dapat po maintindihan natin kahit saan po tayong kahit anong pa lugar natin, kapag nagkakagawa tayo ng mali, kailangan natin yung panagutan at harapin. Ganon din naman yung punto ni Robert Padilla at Amy Marcos na binoto daw si Bato de la Rosa ng ganyang karaming tao. Kaya dapat, bagamat wala siya doon, makapagtrabaho siya at maka-attend pati sa botohan. Pagka ganon po ang lumalabas na logic, di kahit pala gumawa ng krimen ang mga nanalong mga politiko, hindi pwedeng ikulong, hindi pwedeng panagutin. Alam niyo po, kapag nakakulong kayo at convicted kayo, lalo na kung convicted kayo, wala kayong karapatan dapat. Dapat gano'n ang sitwasyon. Kung ano ang batas natin sa maliliit, dapat siyang batas natin sa malalaki. Dapat walang option, kaya nagulat tayo. May option si Jinggoy Estrada na huhulihin, surrender, or arrested. Mahirap isipin niya para sa mga ordinary Pilipino na yung mga napagbibintangan basta huli na lang. Panahon niya ni Duterte, uso yung patayan. Dapat yan kung ano ang batas sa malalaki, sa mayayaman, sa mataas, ay siyang batas para sa mahihina, maliliit. Yan ang dapat nilang pagtuunan ng pansin para maibalik ang dangal ng Senado. Ngayon po, kung sakasakali, by next week, may tatalon. Kasi yung balita natin, 1 o 2, tatlo nga daw yan. Pero tinanggihan daw ng minority yung isa siguro. Sabit na talaga sa kaso, hindi natin alam yun. Yung 2 daw ay malaki ang chance ng tumalon sa minority. Yung isa ata ay posibleng maiwan pa. Pag nagkataon, magiging 12 o 13 ang minority. Kung ang minority ay may 12, makakontrol pa rin nila ang Senado, bagamat wala sa nila Senate presidency. Pero pag tumalon din yung isa, 13, sapat na yon. Meron na silang sapat na boto para palitan mismo si Senate President Alan Cayetano at magpatuloy sa kanilang mga agenda sa pamumuno ng gusto nilang Senate President na ang alam natin ay si Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagkakataong iyon, kapag ganon, malinaw na papalitan ulit ang mga committee chairman. Mababaliwala yung mga sinulong nila Alan Cayetano sa loob ng 2 linggo nila pamumuno na gumulo, sumobra gulo ng Senado. Kakaya.
At pag-uusapan din po natin sa susunod yung sitwasyon naman kapag nahuli na yung mga inaasahang mga kakasuhan. Pero sa ngayon po, hanggang dito po muna. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At mag-comment din po kayo. Salamat po sa inyo.